God bless, Pastor. Hallelujah, Praise God. Hallelujah. Praise God. Oh, hallelujah. May ako Iso Kristo katarsan. Nakakatawa, pag nagtipuin tayo, may ingin tayo na hindi tayo tahimik, mga kapatid. Hallelujah. Hindi natin pagpapaling at tahimik. Ang lungkot, pero salamat sa Diyos. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Hindi tayo nagtutulong sa pananampalataya natin kay Iso Kristo. Patuloy na hari ng mga praise the Lord. Hallelujah. Help me worship God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise God. Salamat sa Panginoon. Mabuti ang Diyos. Amen. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. Totoo ang Biblia, mga kapatid, ang Panginoon iniwan. Hallelujah. Pero magpapatuloy pa rin tayo. Hallelujah. Meron talaga mga humihiwalay, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Magpapatuloy tayo kay Iso Kristo, mga kapatid. Praise God. Salamat sa Diyos. Narito kami dahil sa Panginoon, mga kapatid. Pangalawa, dahil sa mga kaluluwa, mga kapatid. Kaya salamat, nandyan pa kayo, mga kapatid. Kilala niyo pa ba ang Pastor Wendy sa Santa Cruz, mga kapatid? Sabi ni Jonah sa Sunday, ginilit sila, mga kapatid. Sila ba pastor mo? Sabi, ikaw lang ang pastor ko, pastor. Sabi niya. Amen. Hallelujah. Amen. Alam niya ang pakiramdam na natin, wala nang pumitigil. Amen. Sa ating pagkabuhay, sa pananalangin niya, dati na kararat niya opening prayer doon, nakaupulimot. Nagdagsan. Katagad, devotion, nagkakay tayo, mga kapatid, nagre-response tayo. Amen. Dahil wala tayo, mga kapatid, division. Lahat ng nandito ay nagkakaisa, mga kapatid. Amen. Sa kapurihan ng Panginoong Diyos. At dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, at dahil, mga kapatid, alam ninyo, pag ang tao tinulungan mo sa pinaka-mahirap na sitwasyon, hindi ka makalimutan niya. At least alam ko yung mga tao na hindi ko makakalimutan, mga kapatid. Amen. Kaya, napangako ko, mga kapatid, sa Panginoon, at ang pamilya namin, nasa likod ko ay pag-iigihan namin at paglilingkod sa Panginoon. Amen. At hahanapin natin sa bayan na ito ang mga totoong maglilingkod at magmamahal sa Panginoon sa Kristo. Amen. Tutulungan tayo ng Diyos na makasama natin, mga kapatid. Ang mga taong hindi aalis sa presensya ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ako'y ang puso magpapasalamat sa inyo. At iyaman ang tagakain ko sa Amen. Praise God. And Lord, thank you for the privilege, Lord, to serve. Okay. In the book of Esther, I have a King James version. Dahil malalim ang King James, I prefer to read New King James version. Okay? Palubusan lang na basahan itong New King James, gawin na ibibigyan ka King James version. Praise God.
Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo bakit tayo kailangan manatiling maglingkod at magpatuloy? Ang Diyos ay hindi nagbabago, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Kailangan tayo magpatuloy mga kapatid. In the book of Esther chapter 6, I will be reading 3 verses mga kapatid. Amen. Handa na ba kayo mga kapatid? Handa na ba kayo lahat mga kapatid? Praise God. Esther chapter 6 verse 1 to 3. Ganito ang salita ng Diyos sa araw na ito. February 23. Tama ba ako mga kapatid? Amen. On that night, isang gabi mga kapatid, could not the king sleep? Hindi makatulog yung hari. And he commanded to bring the book of records of the Chronicles. So nung hindi siya makatulog, ay sabi niya, tignan mo kayo mga records natin, mga listahan ng pagkakasunod-sunod kung anong meron dyan. And they were read before the king. And it was found written, nakasulat doon, that Mordecai, yung mga Amerikano kung nagawag Mordecai, since tayo na Amerikano na Mordecai lahat na Mordecai, dahil ito yung Hudyo ni Mordecai, had told of Bigthana and Teresh. Impulong na ni Bigthana and ni Teresh, two of the king's chamberlains and keepers of the door, who sought to lay hand on the king Ahasuerus. So, dito nabasa sa record, mga kapatid, na ito parang si Mordecai ay may ginawa sa hari na maganda. Impulong na dayjay mga tao na pumatay kumaking kuwana. Okay? Verse 3, and the king said, what honor and dignity has been done to Mordecai for this? Ano ba ang reward natin kay Mordecai? Sabi ng hari. Then the king's servants and that ministered unto him, sabi nila, there is nothing done for him. Sa mabuting ginawa ng isang Hudyo sa hari, sabi ng mga tao, hari, nung tinatanong, may nagawa ba tayo kay Mordecai? Sabi ng mga tao, wala tayong nagawa sa kanyang kabutihan sa iyo, hari. Amen. Eh sa umagang ito, mga kapatid, itutuloy natin ang pag-aaral mamaya. Yun muna ating teksto. At tayo mananalangin sa Panginoon, mga kapatid, upang matanggap natin ang salita ng Diyos na magsisilbing kalakasan ng pananampalataya natin at pagpapala ng ating kaluluwa. Manalangin tayo na. Pinupuri ka namin, Panginoong Diyos, sa araw na ito. Sinasambahan namin, mabuting Ama, Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Muli kaming dumudulog sa iyo, Panginoong Diyos, na may pagpapakumbaba, sapagkat sa sarili po namin, Panginoon, ay wala kaming magagawa. Kaya patuloy kaming lalapit sa iyo, patuloy kaming dudulog sa iyo, Panginoong Diyos, dahil wala nang ibang tapat sa buhay namin kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Iiwanan kami ng mahal namin sa buhay, iiwanan kami ng mga tao, pero ikaw ay mananatiling, Panginoon, sa buhay namin. Kaya, O Diyos, sa mundo ito ng pabago-bago, Lord, patunayan mo sa iyo mga anak, Panginoong Diyos, na ang iyong kapangyarihan at kapatan at kakabihan ay mananatili, Panginoong Diyos, sa iyong buhay. Pupurihin ka, O Diyos, sambahin ka. Naniniwala kami sa aming pananampalataya sa iyo'y magbubugoy sa araw, Panginoon. Eh Lord, i-bless mo ang presensya ng iyong mga anak. At i-bless mo po ang aming pag-aaral at pakikinig ng salita mo. Dalangin ko ang banal na Espiritu na siyang magbigay ng kaliwanagan sa bawat isa, Panginoon. Ano maglalang ng kaaway upang hindi maunawaan ang salita mo ay sinasaway namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon. At uwi
Ay, Lord, makipag-usap ka sa ating kalagitnaan. Gamitin mo ang iyong lingkod, Lord, sa kapulihan ng iyong pangalan. At maluwalhati ka sa aming buhay. Lord God, bindisyonan mo ang iyong mga anak sa araw na ito. Gaya ng inaasahan nilang pagkilos mo, Panginoon. Ano man ang kanilang pangailangan, I pray, Lord, ikaw ang nakakalan. Kagalingan, kalakasan, pinansyal, material na mga bagay, Lord. Direksyon man, taon-taon, Lord, tulungan mo kaming lahat, Panginoon. Hallelujah sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin, Lord, as we claim the victory, Lord, to your name. All glory, honor, and praise belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpapalagay ako. To the big eternal, immortal, and invisible God, we worship God, the honor and glory. Come on, malakas na palakpak sa Diyos, mga kapatid. Huwag tayong magdala sa Diyos na hindi nagbabago. Handa na ba kayo, mga kapatid? Hallelujah! Iko-confirm ng Panginoon ang salita niya ngayong taon, mga kapatid. At ang salita ng Panginoon na ating pag-aaralan ay may pamagat na nagsasabing, God will not forget your reward. Sa lahat ng mabubuting ginawa mo sa Panginoon, hallelujah, pakausapin ka ng Diyos ngayon na hindi makakalimutan ng Diyos ang reward para sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, God will not forget your reward. Church, God will not forget your reward. Bakit parang may kalagdag ka sa ating ko? Paano ang lipatan niya po? God bless you. Mabuhay kayo at tumawag na magsa. Kaya tayo patuloy na maglilingkod, mga kapatid, at gagawa sa pangalan ng Panginoon. Let the message of God sink in our hearts, in our minds, in our souls, in our spirits, that God will not forget our reward. Shall we say praise the Lord? Praise Jesus. Alam niyo, mga kapatid, you don't need to be a believer. You don't need to be a person filled with the Holy Ghost to believe that reward is real. Hindi mo na kailangan maging nananampalataya. Hindi mo kailangan mapustos pa ng Holy Ghost para maniwala ka na totoo may reward sa mga tao, mga kapatid. Dahil ang totoo, brothers and sisters, the reward is real, mga kapatid. Totoo ang reward ng Panginoon. Sabihin mo sa kapatid mo, totoo ang reward ng Panginoon. Pagpapalan natin ang Panginoon, mga kapatid. Ang hindi mo na tayo dyan. It comes on the right time. There are times, mga kapatid, that when we do something good to someone, pag may ginawa kang mabuti sa tao,
Ganito tayo mga kapatid. Minsan, the reward is immediate. Pag lalo mayaman yung tao, mabait yung tao, pag ginawan mo ng mabuti yan, instant rewardan ka niya agad yan. Pag tinulungan mo siya sa bubuhatin niya minsan, instant bigyan ka niya ng reward mga kapatid. Tama ba ako? Hallelujah. Yan yung gusto natin di ba? Yung totoo, sabi mo sa katabi mo yung totoo. Di ba? Pag gumawa ka ng mabuti, di ba gusto mo may reward ka agad, di ba mga kapatid? Okay lang kasi gumawa ka naman ng maganda. Ang mahirap, pag hindi ka gumawa ka ng maganda, nag-expect ka ng reward, mga kapatid. Ang totoo, pag gumawa tayo ng maganda, namnamahan tayo na reward na. That's okay, mga kapatid. Pero sometimes, sa Panginoong Diyos, makinig kayo dyan, is unusual. Minsan, pag tinulungan mo ngayon kapitbahay mo, magbibigay na agad yan ng ulam. Pag binigyan mo ng ulam, mabilis. Pero sa Diyos, minsan ay kakaiba. Ay makinig kayo sa umaga nito, mga kapatid. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, makinig tayo. Here is Mordecai. Isang Hudyo. Isang normal na tao na kagaya natin na simple lang. Na mayroon siyang nagawa sa hari. Wala siyang binigay na malaki. Wala siyang ginawa mga kapatid na hindi kayang gawin ng iba. Kung hindi, meron lang siyang sinabi. Ulitin ko, meron lang siyang sinabi para yung hari ay mapalukuran. Alam niyo sa umagang ito mga kapatid, meron tayong kayang sabihin sa Diyos na mapalukuran natin ang ating Panginoon mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Naunawaan natin mga kapatid na nung ginawa niya yung hari ng maganda, simple hari, hindi mahirap yung hari mga kapatid. Shall we say amen? Hindi mahirap yung hari mga kapatid para hindi magbigay ka agad ng reward. Pero ang totoo, nung ginawa niya yung hari ng maganda, hindi talaga siya nabigyan ka agad ng reward. Nandiyan pa ba kayo? Bigla na yata kayo malungkot. Ano kapatid na? Dahil kahit hari siya mga kapatid, ang inaasahan natin, pag hari siya, hindi naman mababawasan yung sasaingin niya pag magbibigay siya agad ng reward. Hindi naman mababawasan yung kayamanan niya pag magbibigay siya ng reward mga kapatid. Dahil hindi nagkukulang ang hari. Ulitin ko, hindi nagkukulang ang hari. Pero hindi siya nabigyan ng reward kaagad, Brother Jolico. At parang nakalimutan na. So it takes time so long habang tumatagal mga kapatid na hindi na ibigay yung reward kay Mordecai, dahan-dahan na rin nakakalimutan ni Mordecai yung reward na para sa kanya at yung nagawa niya ng mabuti. O may kinakausap ang Panginoon dito. Minsan dahil tumatagal, akala mo nakalimutan na ng Panginoon yung reward na para sa iyo dahil ang totoo, nakalimutan na natin yung magagandang ginawa natin sa Panginoon mga kapatid. Lalong-lalo na, ito na mga kapatid, lalong-lalo na, noong napag-initan ni Haman si Mordecai. Merong time na in-invite mga kapatid ang lahat ng kasama ng hari doon sa palasyo. At si Mordecai nandoon lang sa gate mga kapatid, doon lang siya nakapwesto. Normal na tao, sabi natin kagaya ko. Normal lang na tao mga kapatid. Doon lang sa gate, hindi siya sa loob. Wala siyang pangalan mga kapatid, hindi siya sigat. Pero yung kanang kamay ng hari, nung dumaan sa kanyang harapan, hindi siya tumayo na nagbigay ng galang, hindi siya rumespeto doon sa kanang kamay ng hari na si Haman. Sabi natin ka Haman. Alam niyo ba yung istorya? Kaya mga kapatid, sa chapter 5 niyo mababasa yun, verse 9.
Okay, text natin chapter 6. Kaya galit na galit si Haman kay Mordecai. Dahil walang respetong binigay si Mordecai kay Haman. Pero may respeto si Mordecai sa hari. Amen? Okay? So sa galit ni Mordecai, naghanap siya ng mga kasama niya. Humanap siya ng mga kasama niya para magplano ng masama kay Mordecai. Kaya pag-uwi, mga kapatid, ni Haman, sinabi niya sa asawa niya, sinabi niya sa mga kaibigan niya, mga kapatid, sa verse number 13 and 14. Sabi niya, insulto ako yung kanang kamay ng hari. Insulto ako sa taong Mordecai, anong magagawin natin dyan sa taong na yan? At ang sabi ng mga kaibigan niya, mga kapatid, magpagawa ka ng pagbibitinan natin ng ulo niya. So verse 14. Zeresh and all his friends said to him, let a gallows be made 50 cubits high in the morning. Suggest to the king that Mordecai will be hanged on it. Then go merrily with the king to the banquet. So dahil sa ikanang kamay, ang sasabihin mo, Haman, doon sa hari, magpagawa ka ng pagbibitinan ni Mordecai. At pag inaprubahan niya ng hari, ay masaya ka na. Amen? Kaya, mga kapatid, sa umagang ito, hallelujah, noong naghanap si Haman sa masamang plano kay Mordecai, yan ninyo ha, yung reward nakakalimutan na ni Mordecai. Yung magandang ginawa niya sa hari, nakakalimutan na niya. Tapos biglang pumasok sa buhay niya yung pagbabanta na siya ay papatayin. Hindi lang siya, humingi din si Haman ng batas sa hari na lahat ng Hudyo ay papatayin. Kaya tingnan niyo, yung taong gumawa ng maganda sa hari, yung tao na dapat tumanggap ng reward, tingnan niyo, nakalimutan na niya at ang kanyang kinakaharap, mga kapatid, ay problema, napapatayin silang lahat at siya ay ibibitayin, mga kapatid. Kaya ang nangyayari ngayon kay Mordecai, ang kaisipan niya wala na sa reward, ang kaisipan niya wala na sa hari, mga kapatid. Ang isip na lang niya, anong mangyayari, anong solusyon ng problema ko, ano ang maaari kong gawin dahil papatayin na kaming lahat. Hindi na niya nakikita yung reward, Sister Arlene. Nakalimutan na niya yung reward. Nakalimutan na niya yung hari. Ang iniisip na lang niya kung paano niya maililigtas ang sarili niya at ang kanyang mga kalahi. Di ba't ganyan tayo minsan? Na minsan ang umiikot na lang sa isip natin kung paano masusolusyonan yung problema natin. Nakalimutan na natin yung hari. Nakalimutan na natin yung pwedeng gawin ng hari sa ating buhay. Pero sa umagang ito, makinig kayo. Mayroong Diyos na totoo sa kanyang mga salita. May salita yung kaawa kay Mordecai kasi papatayin, pinagpaplano siyang patayin at tuksayin. Pero huwag mong kalimutan, merong Diyos din
Yung hari, sabi niya, hindi ako makatulog. Hindi ako makatulog. O merong hari na hindi makatulog sa mga tao gumagawa ng mabuti sa pangalan ng hari. Hindi ako makatulog, sabi ko, hari. Bigyan ko ako ng listahan. Tingnan ko yung mga records natin, sabi ng hari. Basahin mo mga, si ganito, hari. Nabigyan ng reward ko. Si ganito, hari. Nabigyan ka ng reward ko. Si ganito, hari. Nabigyan ng reward ko. Pero sabi na, si Mordecai, hari. Ito, sinumbong niya. Yung papatay sa iyo. Sabi ng hari, nabigyan pa ng reward. Ang sabi nila, hindi. Mga kapatid, hallelujah. Kaya sabi ng hari, mga kapatid, ayusin natin ito. Hindi pwede na yung gumawa ng mabuti sa pangalan ko ay makakalimutan dahil God will not forget to give the reward. Pagkakalan natin ang mabubuti kinsa. Totoo may Diyos at totoo may reward. Hindi tayo mag-a-access sa ginagawa natin. Hindi tayo mag-a-access sa binibigay natin. Hindi tayo mag-a-access sa panahon natin. Ang Diyos, hindi yan titigil. Hanggat hindi niya ibibigay ang reward na ginawa mo. Sabi namin mga kaaway, hindi mag-iisip ng maganda sa iyo ang kaaway. Kaya ako bugbog sarado na ako, mga kapatid. Wala na akong ginawang mabuti. Sana yung totoo naman na. Pagkaaway nagsalita, mukha akong pinagsalita king nga, Brother Sani. Awan, ibagan ka na yung bagay na. Amen. Amen ba? Ang hari hindi pwedeng bibigyan niya ng sabi. Alam mo ginawa ng hari? Tawagin si Haman. Yung nag-iisip ng masama kay Mordecai. Yung nagpaplano ng masama sa bayan ng mga Diyos at mga Hudyo. Yung nagpaplano kay Mordecai na bibinin siya sa harap ng maraming tao. Sabi ng hari, pwede tawagin mo si Mordecai, sabi ng hari. Sinapit si Mordecai, hari yun, Sister Arlene. Sabi ng Mordecai, alam mo, tinatawag na naman ako yung kanang kamay ng hari. Sabi ng hari, makinig kayo. Sabi ng hari, Haman, anong magandang pwedeng gawin sa taong gumawa ng mabuti sa hari? Sabi ni Haman, ako yung pinakamalapit sa hari. Siguro gagawin ito sa akin. Ang sabi niya sa hari, makinig kayo. Nanihaman siya, sabi niya, siguro gagawin sa akin. Ako lang yung pinakamalapit sa hari, kanang kamay. Hari, ganitong gawin mo, hari. Sa taong gumagawa sa iyo ng mabuti, yung robe mo, isuot mo sa kanya. Yung kabayong ginagamit mo, alam niya masasakyan niya. Ipasakay mo sa kanya. At ipaikot mo siya sa buong syudad. Na yung korona mo ay nakasuot-suot sa kanya. Dahil akala ni Haman, kaya magalit sa kaaway, mga kapatid, hindi alam ng kaaway yung ginagawa niya.
Sisigawan na nagpaplano ng masama kay Mordecai. Ibigin si Mordecai na nakakahiya sa lahat ng mga tao makikita. At mga kapatid, papatayin lahat ng mga Hudyo. Ay nagplano nung tinanong ng hari anong gagawin sa taong gumawa ng mabuti sa pangalan ng hari. Isuot sa kanya ang robe ng hari. Ipasakay sa kabayo ng hari. Iikot sa buong syudad na itong tao ito may sisigaw ay gumawa ng mabuti sa hari. Yung nakasuot ng robe. Alam niyo kung anong sabi ng hari? Sabi niya, maganda yan. Ang sabi ng hari, gawin mo yan. Akala mo nakalimutan ka na. Gawin mo yan. Kay Mordecai, ngayon din. Hindi papayag ang Diyos na kalimutan ng mga tao dapat tumagang ng mabuting bagay at karampatang gantimpala na kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Pwedeng nakalimutan mo na iniwan mo. Pwedeng nakalimutan na may bagay na ginawa mo sa pangalan ng Panginoon. Pero hindi pwedeng nakalimutan ng Diyos ang mga gandang bagay na ginawa mo sa kanyang pangalan. May mga kapatid dito, akala nyo nakalimutan na kayo ng Diyos. Akala mo yung mga ginawa ninyo, mga kapatid, magagandang bagay sa Panginoon. Nakalimutan na natin. Dahil akala natin hindi natin natanggap pala ng lugar. Ang naiisip na lang natin yung problema, yung solusyon sa paano ang gagawin. Pero ang totoo mga kapatid, kahit may magandang bagay, kahit may mga bagay na ganyan, huwag mong kalilimutan sa araw na ito. Kung nakalimutan mo na iniwan mo, ang Diyos hindi. Kung nakalimutan mo na yung mga ginawa mo sa Diyos, ang Diyos hindi. At ang Diyos, hindi niya makakalimutan ang reward na para sa mga tao naglilingkod sa Kanya. Kung meron ba naman naglilingkod sa Panginoon dito mga kapatid, palagpakan natin at sabayin ang Panginoon dahil hindi ka nakalimutan ng Diyos. Ang reward. Hallelujah. When people forget your good deeds, may mga tao tayong ginawa ng mabuti. Siguro dito sa Santa Cruz din, nagawan din naman ako ng mabuti sa mga tao dito kahit konti. Ayaw yun din. Pero nakakalimutan nila. Amen? No, may kasabihan nga tayo eh. Gumawa ka ng isang taong mabuti at makagawa ka ng isang masama. Nakalimutan na. Ang tao makalimutan nila yan. Amen? Pero ang Diyos, hindi niya. Hindi siya makakatulog hanggat hindi niya maibigay yung reward para sa gumawa ng mabuti sa Kanya. Makinig tayo. May mga tao, mga kapatid, na magpaplano laban sa iyo. May mga tao magpaplano para ikaw ay masira at mawasak at mamatay, mga kapatid. Totoo yan. Amen. Sabi sa amen kung totoo yan. Hindi tayo gusto lahat ng tao, mga kapatid. Sabi sa amen. Pero huwag mong kalimutan,
Meron ding Diyos na may plano sa buhay mo. Higit pa sa mga plano ng mga tao, mga kapatid. May plano ang tao sa iyo, mga kapatid. Pero lagi mong tatandaan ng ibabaw naman sa isipan natin na may plano ang Diyos sa bawat buhay. Psalms 121, verse 2 to 4. Ginig kayo. My help comes from the Lord, who made the heavens and the earth. Verse 3. He will not let you stumble and fall. The one who watches over you will not sleep. Yung nagbabantay sa'yo ay hindi natutulog, mga kapatid. Verse 4, indeed, he who watches over Israel never tires and never sleeps. Ang Diyos na nagbabantay at nag-iingat sa bayan niya ay hindi napapagod at hindi natutulog, mga kapatid. Hallelujah. Kaya huwag tayong maghimagod, huwag tayong maghina. Mayroong Diyos na hindi napapagod magbantay. Mayroong Diyos na hindi natutulog para makalimutan ka, para makalimutan ang ginawa mo, at para makalimutan ang reward na para sa'yo. Merong hari na hindi natutulog para sa'yo. Hallelujah. 2 Peter chapter 3, verse 9. The Lord isn't really being slow about His promise to return. Sabi natin ang reward. Hindi magpapabaya ang Panginoon na magbigay ng kanyang pangako. As some people think na kagaya ng mga taong nakakalimot sa kanilang mga pangako. No. He is being patient for your sake. He does not want anyone to perish. Ayaw niyang may mapahamak kahit isa. So He is giving more time for everyone to repent. Hindi nakakalimot ang Diyos sa Kanya pangako. Hindi niya kalooban na ang bawat naglilingkod sa Kanya ay mapahamak. Dahil ang hari, God is true to His promise, and God will never forget your reward. Pumalakpak tayo sa Panginoon. Tumayo tayo lahat sa umaga ito. Hindi pa ako tapos. Tumayo tayo lahat. Hindi ko alam kung anong pakiramdam nyo ngayon. Yan isa lang ang sinasabi nito, ibig sabihin, hindi sayang yung magagandang ginawa natin sa atin. At ang ibig sabihin yan, lalo tayong magpapatuloy na gumawa ng magagandang bagay. Shall we shout, thank you, Jesus! Hebrews chapter 6, verse 10. God is not unfair. Sabi ng Bible, God is not unfair. He will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love
to Him by caring for other Christians as you still do. Alam niyo ba itong Hebrews, mga kapatid? Makinig kayo. Ang Hebrews, mga kapatid, Brother Amado, ba't ang lungkot ni Brother Amado, mga kapatid? Kinakabahan siya. Yung Hebreo, mga kapatid, itong Book of Hebrew ay sinulat sa mga Hudyo na babalik na sa dati nilang buhay. Aalis na kay Jesus Christ. Magpapalit na sila ng paniniwala, babalik sila sa Judaism, mga kapatid. Siguro, akala nila nakalimutan na ng Panginoon yung paglilingkod nila. Kaya ang salita ng Diyos ay muli silang pinapaalalahanan at nagsasabi sa Ilocano, apay pumanaw kayo, ano mo makuring ni reward? Pumanaw kayo. Di Ilocano, pakapsat ko na natoy. Nalimutan ti Diyos. Di nanto lipatan, di aramin Diyo. Kaya't nga asawen, di ayag nga impayo kinkwana, babaen di panagtulong niyo, kin panagtulong niyo pa inain, katagiti kakapsat Diyo, iti pamamatin. Di mo na God, kung lahat kayo na tumatito, panalipatan niya ako, nagijayamamin Diyo. Sa umaga nito, mga kapatid, ibagat na ba kaya? Pudno ni atong alindag ti Diyos. Di nanto lipatan, di aramin Diyos. Hallelujah, itinagan na! Kat no malagip na amin, yabana kayo naramid mo, itinagan na kakabsat. Hallelujah. God will never forget the reward na ginawa. Kaya kung pakiramdam mo, ayaw mo na. Pakiramdam mo, nakalimutan ka na ng Panginoon. Nakikala ka nakalimutan na ng Diyos yung ginawa ko. Magandang bagay sa umaga ito, mga kapatid. Hallelujah. Pinamaalalahanan tayo ng Diyos. Hanya nalipatan ni Apo. Di aramin tayo. Itinagan na. And God remember this. God will never forget the reward. Kung nakalimutan mo na yung pangako ng Diyos sa'yo, ang Diyos ay hindi pa rin nakakalimutan. Kapatid, hindi tayo nakalimutan ng Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Huwag tayong lalayo, mga kapatid. Lumapit tayo sa Panginoon sa umaga nito. Hallelujah. Dahil hindi nakakalimutan ng Diyos ang maliit ng bagay na ginagawa natin. Hallelujah. Akala ko nakalimutan ka na ng Panginoon. Akala mo pinalimutan ka ng Diyos. Akala mo hindi gusto ng Diyos yung ginawa mo. Pero ang totoo sa umagang ito, mga kapatid, ang totoo ay ginagawa sa ng Panginoon, kapatid. Ang Diyos ay hindi nakakalimot. Sabihin mo sa sarili mo, sabihin mo sa sarili mo, sabihin mo, meron kang Diyos. Meron kang Diyos na hindi ka nakalimot ng reward para sa iyo. Sabihin mo sa sarili mo, oh, meron kang Diyos na hindi nakakalimot ng reward para sa iyo. We serve a God who never forgets your reward, church. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Nalimutan mo yung problema mo. Nalimutan mo yung iniisip mo. Isipin mo, Panginoon, hallelujah. Gusto
Yung iba hindi nila maramdaman ang presensya ng Panginoon. Bakit? Kasi ang iniisip nila yung problema. Iniisip ko, kung isipin yung problema, Mordecai. Yung isipin si Haman, Mordecai. Yung isipin yung plano masama ni Haman, Mordecai. Ang isipin mo, meron kang hari na hindi nakakalimot. Na ikaw ay maalala. Sige lang! Maglingkod ka lang sa gate ng hari! Sige lang! Kahit ka lang sa gate! Ang mahalaga! Nasa hari ka! Ang isang araw! Hindi ka na lang sa gate! Mataling ka ng hari! Sa kalusugan! Pinapala! 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 Bakit? Meron tayong Diyos. Kami natin yung mga kapatid, hallelujah, hindi makapasok ang Espiritu ng Panginoon, hallelujah. Open your mouth, hallelujah. Sabihin mo, Lord, I claim the word of God, hallelujah. I believe the word of God. Yung pangkakakiwan mo, ikaw ang ate. Mamati ang isa sa iyo. Mamati ang isa sa iyo. Alamin mo ang isa sa iyo. Hallelujah. And the Holy Ghost. And the Holy Ghost. And the Holy Ghost. In the name of Jesus. Gusto mo ba mapatunayan na ang pangako ng Diyos ay totoo? Kailangan mong maramdaman uli ang banal na Espiritu, hallelujah, na siyang nagpapatotoo na ang pangako ng Diyos ay tunay. Come on, open your mouth, Rubik! Open your mouth, Aisha! Kausapin mo ang Panginoon, kapatid! Sabihin mo, Lord! Meron akong problema kay Haman! Pero totoo! Ang salita mo! Totoo ang salita mo! Totoo ang salita mo! Come on, Sister Lorna. Come on, somebody. Huwag tayong malambot. Hallelujah! Huwag tayong malambot. Hanggang meron tayong hari. Woo! Hanggang meron tayong hari. Yes! In the name of Jesus! In the name of Jesus! In the name of Jesus the Lord! Hallelujah! Mayroong liwanag ang Panginoon para sa iyo. May liwanag, ready! Magsaya ka! May liwanag! May liwanag! Isang araw, hindi ka na lang dyan sa gate. Isang araw, meron tayong hari. Ay sabihin mo sa Diyos, pwede bang mangako tayo sa Panginoon mga kapatid, mangako tayo. Mangako tayo. Patuloy tayong maglilingkod mga kapatid. Amen. Patuloy tayong maglilingkod sa Diyos mga kapatid. Amen. Patuloy tayong gagawa sa kanyang pangalan mga kapatid.
sa New Testament, mga kapatid. Nabasa yung kanila yung New Testament. Kung natin Bible in New Testament, be not weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Hallelujah! Huwag daw tayong maghinagod sa paggawa ng mabuti dahil isang araw magkapit na yung baksa. Hallelujah! Hallelujah! Church, ano mang pagpapantag sa inyo ni Haman? Ano mang problema ang ibigay sa atin ng kaaway? Huwag nawang maghari ang kaaway sa buhay natin. Kung hindi maghari ang salita ng Diyos, na meron tayong Diyos, mga kapatid, na hindi nakakalimot. Kapatid, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, kahit na ang buhok mo ay bilang ng Panginoon, mga kapatid. Kung bilang ng Diyos ang iyong buhok, alam niya ang iyong buhay at pangkailangan. Kilala tayo ng Panginoon. Hallelujah. Ngayong naiintindihan natin na ang Diyos ay hindi nakakalimot sa atin. Ang Diyos ay hindi nakakalimot sa magagandang bagay na ginawa natin sa Kanya. At ang Diyos ay hindi nakakalimot, mga kapatid, sa Kanyang reward sa atin. Pwede ba nating ipangako sa Panginoon na maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon kahit na mayroong pagsubok at problema?